Ang kwento natin ngayon mga idol ay tungkol sa nag-viral na balita na kung saan isang trahedya ang naganap sa mag-iina sa Bulacan. Noong May 15, 2025, araw at taon na hindi malilimutan ng buong pamilya ng mag-iina sa Bulacan. Na kung saan mga idol ay sinunog ng sariling ina ang kanyang tatlong mga anak. Subalit bago nangyari mga idol ang mga pangyayaring ito na kung saan mga idol ay sinunog ng sariling ina ang kanyang tatlong mga anak. Subalit bago mangyari ang mga pangyayaring ito mga idol ay alamin natin kung ano nga ba ang kalagayan ng ina noon sila'y nabubuhay pa. Ang ina ng mga bata mga idol ay nagngangalang si Joyce, isang masipag at responsableng ina sa kanyang tatlong anak. Si Joyce ay napag-alaman ko rin mga idol na isa pala itong vlogger at social influencer na ayon nga mga idol sa atin nakalap na impormasyon sa bawat journey ng mga bata ay ipinopost ito sa social media ng ina na si Joyce. Si Joyce ay tutok sa pamilya at masipag ng gawaing bahay, mapagmahal na ina at mapagmahal sa kanyang asawa. At katunayan nga nito mga idol, tuwing may okasyon patungkol sa asawa ay palagi niya ito binabati katulad na lamang sa Happy Father's Day. Kagaya na lamang sa kanyang pinost na ito kung saan binati niya ang kanyang asawa na Happy Father's Day. Sabi pa nga niya mga idol sa kanyang pinost, Happy Father's Day sa masipag at responsableng asawa at haligi ng aming tahanan. Salamat sa sakripisyo at pagmamahal mo sa amin, Daddy. We love you so much. Ang mensaheng ito mga idol ay nagpapatunay lamang kung gaano mapagmahal na asawa si Joyce sa kanyang asawang pulis. At ganun din mga idol sa kanyang mga anak. Noong una ay isa pa lamang ang kanilang anak. Hanggang naging dalawa at naging tatlo na nga mga idol ang kanilang anak. At marahil nga mga idol sa pangatlo niyang anak ay dito na umpisa ang kanyang depression na nararamdaman. Madalas mag-post noon ni Joyce sa social media, sinong mag-aakalang ang totoo niyang nararamdaman at sinong mag-iisip na siya ay may nararamdaman na depression. Natanging siya lamang mga idol ang nakakaalam. At dahil nga mga idol sa tindi na dumapo sa kanya na problema ay hindi niya ito nakayanan at hindi niya alam kung ano nga ba ang kanyang gagawin. Ang depression mga idol ay isang sakit na sumisira sa utak ng isang tao na kung minsan ay hindi nating alam kung ano nang ating ginagawa sa buhay. Dahil nga mga idol ay dinaranas ni Joyce ang ganitong sakit ay nakakapag-isip siya ng mga negatibong pag-iisip na tanging siya lamang ang nakakaalam. At dahil nga mga idol siya lamang nag-aalaga sa kanyang tatlong anak ay dito na siya nakapag-isip ng mga negatibong pag-iisip na tanging lamang na siya lamang ang nakakaalam. At masasabi niya sa kanyang sarili na ang problema niya ay wala ng solusyon kundi ang magpakamatay kasama na ang kanyang tatlong anak. Marahil nararamdaman ito ni Joyce mga idol dahil nasa malayong lugar ang kanyang asawang pulis. At dahil nga mga idol na kung saan sa malalayong lugar na didestino ang kanyang asawang pulis ay hindi ito masuportahan mentally, emotionally ang mga problema na nararamdaman at nararanasan ni Joyce. Dagdag pa nga mga idol na hindi magandang pakikitungo ng kanyang biyanan sa kanya.
na isa pang dagdag na problema na naranasan ni Joyce. Lalo na mga idol na ang pakiramdam niya ay nag-iisa lamang siya at walang nakakaunawa sa kanyang nararamdaman. Ganito matake ang sakit na depression, mga idol. Sa akin mga idol, ang sitwasyon ni Joyce ay para sa akin ay napakahirap, lalo na siya lamang ang nag-aalaga sa tatlong niyang mga anak. At dagdag pa rito mga idol ang problema niya sa maliit na halaga na sustento na binibigay ng kanyang asawang pulis. Biruin ninyo mga idol ay 2.5 lamang ay binibigay niyang sustento sa kanyang pamilya sa buong isang linggo. Hindi ba't hindi ito kakasya sa mahal na mga bilihin sa ngayon? Baka sa gatas pa lang ay baka mga kulangin na ito idol sa buong isang linggo sa taas ng bilihin natin sa ngayon. Marami ang nagsasabi at nagtatanong kung bakit hindi na lang magtrabaho si Joyce kung nakukulangan ito sa binibigay ng kanyang asawang pulis. Marahil ang kasagutan dito mga idol ay sa maliliit pa ang kanyang mga anak at wala siyang maiwanan na matinong mag-aaruga sa kanyang tatlong mga anak. Total kung sasamuhin mga idol ay sapat naman sana ang kita ng kanyang asawang may ranggong korporal kung talagang gusto niyang magbigay ng tama sa kanyang pamilya. Hindi na sana problema ng kanyang asawa ang pira kung maayos sana ang kanyang pagbigay ng sustento sa kanyang pamilya na naging dagdag ito ng suliranin ni Joyce. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay laging problema ni Joyce ang pinansyal na kanyang kailangang gagastusin para maasaayos ang pangangailangan ng kanyang pamilya dahil kulang na kulang ito na binibigay ng kanyang asawang pulis. Subalit hindi lamang ibig sabihin mga idol na kapag ikaw ay irresponsableng ama ay pinansyal lamang ang iyong ibibigay sa kanila. Bilang isang haligi ng tahanan na hindi lamang pinansyal ang kanilang kailangan, dahil higit sa lahat ay kailangan din nila ang totoong pagmamahal, emosyonal at sariling pag-uunawa sa mga problemang dumarating sa inyong pamilya. Upang hindi sila mag-isip ng mga negatibo para sa iyo. Ito ang sinayang mga idol ng isang pulis na ama ng kanyang tatlong anak na kung saan ang kanyang asawa naman ay maganda at mga cute pa ang kanyang mga anak. Na kung saan mga idol ay nawala lamang sa isang idlap. Mahirap man unawain mga idol ang ginawa ni Joyce, subalit naiintindihan ito, nauunawaan mga idol ng mga nakakaranas ng depression. Sana mga idol na maging aral ito sa inyo o sa ating lahat na huwag nating ituloy na ang ating mga binabalak na hindi naman maganda. At sana upang maiwasan ang lahat na ito ay huwag makalimot sa ating Panginoong Diyos kung sakali tayo dumaranas ng mga mabibigat na problema. Na laging tumawag sa Kanya at isigaw ang lahat nating mga problema dahil pakikinggan ito, dahil Siya lamang ang tunay nating matatawagan sa oras ng ating kagipitan. Na kung saan mga idol ito ay tanging Panginoon lamang ang nakakarinig sa lahat ng ating mga kahilingan o mga dinudulog na mabibigat na problema.
Dahil siya lamang ang ating sandigan sa lahat na problema na dumarating sa ating buhay. Ang depression mga idol ay hindi biro na kapag ito'y dumapo sa katulad ni Joyce na nagdagdag sa kanyang problema bilang isang ina. Kung kaya sana sa lahat ng mga magulang, sa lahat ng mga asawa, mama o papa ay maging responsable sana tayo sa ating pamilya o asawa. Upang hindi na humangtong sa ganitong mga pangyayari. At sana pakinggan natin ang kanilang mga problema at hanggang maaari nga mga idol ay damayan natin sila sa physically, emotionally, mentally at lalo na sa financial na kanilang pangangailangan. At higit sa lahat mga idol ay ang ating spiritual na pananampalataya sa ating buong may kapal na siyang lalong nagpapatibay sa isang relasyon bilang isang mag-asawa at lalong magpapatibay ng bigkis ng pagsasamahan ng isang masayang pamilya. Ang aral sa bidyong ito mga idol ay maging responsabling magulang, maging responsabling ama, lalo na sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. Huwag unahin ng ibang tao o ang ibang bagay. Pagkus unahin natin ang ating pamilya para masolusyonan agad ang ganitong mga problema. Na siya nating makakasama sa hirap at ginhawa habang tayo'y nabubuhay pa dito sa ibabaw ng mundo. Pamilya ng ating makaramay at malalapitan kahit anong oras nating kailangan. Sana mga idol ay mayroon tayong napulot na magandang gintong aral sa bidyong ito. At sana palagi nating tatandaan na kapag tayo may suliranin o problema, tanging Panginoon o Diyos lamang ang ating malalapitan at masasandalan. Sa Kanya tayo tumawag at sa Kanya nating ibigay ang lahat nating mga problemang mabibigat dahil siya lamang ang tunay na dadamay sa ating mga problemang sa ganitong sitwasyon. Tumawag at sa Kanya tayo humingi ng patnubay at gabay at nawa ay patawarin tayo sa lahat ng ating mga pagkakamali o mga kasalanan na ating nagawa dito sa ibabaw ng mundo. Lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Diyos lamang. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming salamat po sa inyong panunod. Walang sawang suporta. Ikaw idol, anong masasabi mo sa bidyong ito?